Kinabukasan, pasado alas 4 pa lang, ay gising na ang tatlo. Agad umalis si Mang Rigor para simulan ang pamumutol ng mga kahoy na gagamitin sa divider. Si Erika naman ay abala sa kusina. Tapos si Rigor ay naroon sa likuran banda ng bahay at sinisimulan ang pagbabareta ng lupa para sa kanyang huhukayin na sikretong taguan. Noong sumapit ang bago mag-alas 6 ng umaga, ay tinawag na sila ng dalaga upang mag-almusal. Dahil sa mahigit isang oras na rin na parehong nagtatrabaho, kaya pareho nang nagugutom sina Rigor at Mang Magno. Habang kumakain ay nagsalita si Erika. "Ninong, pwede po ba akong makisuyo? Napansin ko kasing masyado nang manipis ang nilagay niyong bubong sa may kusina. Balak ko sana magtahi ng dahon ng nyug para gawing pawid. Baka po pwedeng pakuha ako ng dahon ng nyug. Marunong po ako gumawa noon. Iyong makapal talaga na estilo para hindi tutulo kahit malakas ang ulan." Sabi naman ni Mang Magno, "Anak, ang swerte naman natin, nakasama natin itong si Erika. Ang totoo niyan, Erika, yan lang din talaga ang alam kong estilo ng paggawa ng pawid mula sa dahon ng nyug. Kaya yan lang din ang pinagtiyagaan namin. Sa pagkakaalam ko nga ay meron talagang estilo ng paggawa na makapal. Pero hindi ko natutunan. Mabuti at marunong ka pala. Sige, ikukuha kita ng maraming dahon ng nyug mamaya. Maging dito sa bahagi ng kwarto natin ay palitan na rin natin. Marami ng tulo yan kapag umuulan." "Ah, sige po, ayos lang." Nakangiting wika pa ni Erika. Masaya ang dalaga dahil alam niyang hindi na siya magiging pabigat sa magninong. Maliban sa magaling naman siyang magluto, marami rin siyang alam na gawaing bahay. Sa buong maghapon na iyon ay abala ang tatlo sa kanilang kanya-kanyang nakatokang gawain. Kinagabihan ay mahimbing silang nakatulog dahil sa pagod. Kinabukasan ay ganun uli. Abala sila sa pag-ayos ng bahay at paggawa noong sikretong taguan sa ilalim ng bahay. Makalipas ang mahigit isang linggo ay natapos na nila ang pag-ayos ng bahay. Gawa na rin ang sikretong taguan, pati na ang divider ng kwarto. Maging ang bubong ay napalitan na rin ng bagong bubong na yari sa dahon ng nyug na gawa ni Erika. Isang gabi, naroon silang tatlo sa labas ng bahay habang nagpapaantok at nagkikwentuhan. "Ninong, mukhang kailangan na natin bumaba. Marami nang wala sa mga kailangan natin." Wika pa ni Rigor. Sumabat naman si Erika. "Oo nga po, Ninong. Baka huling timpla na natin ng kape, yung para bukas." Sumagot naman si Mang Magno. "Hayaan nyo, bababa tayong tatlo bukas. Ilista mo, Erika, ang mga kailangan natin sa kusina na bibilhin. Pati na rin ibang pampalasa ng pagkain. Lalo at mahilig ka naman pala magluto. Bibili na rin tayo ng kalahating sakong bigas bukas. Alam mo, Erika, magmula nang dumating ka, bihira na lang talaga kami na Rigor makakain ng inihaw na tuyo. Napakasipag mo kasing magluto at ang dami mo pang alam lutuin." "Oo naman po, Ninong. Napakarami naman kasing pwedeng maluto rito. Marami rin kayong nakukuhang nyug. May mapagkukunan din ng isda. Kaya halos lahat ng kailangan natin ay narito na nga talaga." "Ayos yan, Erika. Marami tayong bibilhin bukas. Kumain na rin tayo sa isang masarap na kainan sa bayan. Tapos mga alas 3 ng hapon ay muli na tayong aakyat. Kaya magsuot kayo ng matinong damit, ha?" "Opo, Ninong." Sagot pa ng dalawa. "Oh, sige na. Magsitulog na kayo. Maaga tayong bababa bukas. Pero hindi naman sobrang aga, ha. Kahit mga alas 9 lang. Dadaan muna tayo sa kakilala kong gumagawa ng itak. Magpapagawa ako ng karit sa kanya. Tag-iisa sa atin. Tapos karagdagang itak na rin. Lalo at tatlo na tayo rito." Matapos ng kanilang pag-uusap ay nagsipasok na sila
sa kanilang mga kwarto upang matulog. Kinabukasan, pasado 6:00 noong sila ay gumising. Hindi nila masyadong inagahan ang pagbangon, lalo at 9:00 pa naman ang alis nila. Matapos makapag-almusal, ay bumaba na sila ng bayan. Una muna silang dumiretso sa bahay noong Panday na pagpapagawaan ng itak. "Oh, Magno, anong ipapagawa mo?" tanong pa ni Pepeng Panday. "Isang itak at 3 karet, Pepe." "Magno, meron na akong gawa na rito. Pumili ka na lang. Tapos pwede mong balikan dahil hahasain ko pa. Kahit mga tanghalian ay tapos na ako maghasa noon." "Oh, sige. Nasaan yung mga sinasabi mo?" "Diyan sa kahon. Buksan mo lang. Nariyan lahat ng mga gawa na. Pumili ka na lang." Wika pa ng matandang Panday habang abala ito sa pagpupukpok sa kinukorte niyang bakal. "Oh, eto Pepe ang napili ko." "Sige Magno, ako na ang bahala dito. Balikan mo na lang." "Teka lang Pepe, sino yung pinaglalamayan dyan sa unahan?" "Ah, yan ba? Si Kagawad Jaime yan. Yung palaging namumuno sa ronda rito gabi-gabi. May nakasagupa raw silang aswang. 1 linggo bago iyan namatay. Napuruhan daw ni Jaime. Dahil siya lang ang hindi umatras sa grupo nila. Ang balita nga namin, napatay raw talaga ang aswang na iyon pero hindi naman ora mismo. Ilang araw pa yata ang nakalipas. Taga Malakaya raw iyong aswang na napatay niya. Karating baryo lang namin iyon. Kaya ayun, binalikan siya. Noong nakaraang gabi, pasado 2:00 ay nagpasya na siyang itigil ang pagruronda. Kasi hindi maganda ang panahon. Tapos noong umuwi, ay bigla na lang daw tinambangan ng 3 malalaking asong itim. May binata namang nakakita, pero natakot na tumulong. Kasi masyado raw mababangis ang mga asong iyon. Pero duda kami kung aso ba talaga iyon. Meron bang aso dito sa amin na lampas tao kapag tumayo at malaki talaga ang katawan? Ano sa tingin mo Magno?" "Maaaring aswang nga yun Pepe." "Yun nga ang sinasabi ko Magno. Pero pinagalitan lang ako ni Kapitan noong sinabi ko iyon. Lasing na naman daw siguro ako. Kaya kung ano-ano ang pinagsasabi ko." "Eh hindi ka nga ba talaga lasing noong naroon ka na nagsasabing maaaring aswang yun?" Nakainom lang naman pero hindi naman lasing." "Ay naku Pepe, paano ka paniniwalaan kung palagi ka nalang amoy alak?" "Ay basta, kahit ano pang sabihin mo Magno, isa lang ang sigurado para sa akin. Paghihiganti ang motibo sa pagpatay kay Kagawad Jaime." "Pepe, taga saan uli yung pamilyang pinagdududahan mong mga aswang na tumira sa Kagawad?" "Taga Sitio Malakaya. Walang pumupunta roon dahil natatakot. Para kasing panahon ng pangsinaunang tao ang itsura ng mga tao roon. Kahit ang bahay ay parang kulungan lang ng baboy na mga pinagtagpi-tagpi lang na gamit." "Pepe, kailan inilibing yan si Kagawad?" Sa makalawa pa Magno. Hinihintay pa raw kasi ang kapatid na lalaki na papauwi galing Maynila. Kaya bukas ang huling gabi ng palamay." Okay. Sige Pepe, aalis muna kami at mamimili kami ng aming mga kailangan." Bakit? Kasama mo pala yung magkasintahan na nakaupo sa tapat." "Oo Pepe, pamangkin ko yung lalaki. Kasintahan niya yung babae." "Ay kagandang dalaga. Nakajakpat ang pamangkin mo Magno. Mukhang anak mayaman ang dalaga eh. Kay kinis ng balat, ang puti pa. May lahi ba yung Amerikano? Bakit ang ganda rin ng ilong?" "Ay Pepe, wag na nating alamin ang mga ganyang bagay. Matanda na tayo para sa ganyan. Sige na, aalis na kami. Yung itak at karit ko baka mamayang 3:00 namin daanan." "Oh, sige Magno, walang problema. Sisiguraduhin kong nakahanda na pagkabalik nyo." Matapos makausap ang Panday
ay dumiretso na ang tatlo sa palengke. Namili na muna sila ng mga kailangang rekado, pati kape at asukal na pinakamahalagang inumin nila sa araw-araw. Matapos makapamili ay iniwan na muna nila iyon sa groceryng binilhan. Tapos saka nagpunta sa isang kainan na may larawan ng matabang pulang bubuyog. Habang naglalakad papunta roon ay nakahawak si Erica sa braso ni Rigor. "Rigor, sabihin mo kay ninong mo na sa karinderya na lang tayo kumain. Mahal siguro dyan. Kasi kita mo naman ang ganda ng kainan. Napakasosyal at naka-aircon din." Sinagot naman siya ng pabulong ni Rigor. "So ibig mong sabihin, hindi ka pa nakakain dyan?" "Hindi pa." Di tamang-tama pala, masusubukan mo ngayon. Ako kasi dati, 1 hanggang 2 beses sa isang buwan. Kapag bumababa kami ng pamilya ko sa bayan, ay dinadala nila ako dito para kumain. "Ibig mo sabihin, mayaman din pala ang pamilya mo?" "Hindi naman sa mayaman, may kaunting pera lang. Pero barong-barong lang din nayari sa kahoy at pawid ang bahay namin. May kaunting ipon lang din ang mga magulang ko, kaya nakakapunta kami sa ganitong mga kainan paminsan-minsan. Tsaka, wag mong alalahanin ang halaga ng pagkain dito. Kasi si Ninong naman ang magbabayad. May ipon din niyang pera." "Rigor, nagtataka lang din ako. Bakit parang hindi kayo nag-aalala tungkol sa pera? At parang hindi rin kayo nauubusan? Wala naman kayong hanap buhay. Hindi naman kayo nagtitinda ng mga produkto natin sa bukid. Wag mo na nga iyong problemahin. Dahil may sariling paraan si Ninong para magkapera." "Ha? Paano?" "Nagbebenta siya paminsan-minsan ng mamahaling bato o di kaya tipak ng ginto." "Bakit? Minero ba siya?" "Hindi. Galing iyon sa mga kaibigan niyang engkanto. Pinibigay sa kanya sa tuwing meron silang hinihinging pabor kay Ninong. Iyon ang ginagawa nilang kapalit." "Wow, ang galing naman pala. Nagkakapera kayo kahit hindi naghahanap buhay." Okay na. Huwag mo nang isipin yun. Pumili ka na lang ng gusto mong pagkain." Anak, kayong dalawa na ang umorder ha. Uupo na ako. Ito ang wallet, Rigor. Bahala ka na. Basta ang sa akin, 2 manok, yung hita at maanghang. Tapos isang malaking burger at malaking coke na rin. Yun lang. Bahala na kayo sa inyo." "Opo, Ninong." Sige na Erica, pumili ka na para mabilis tayo maka-order." Gusto ko rin yung manok, pero isa lang, tsaka kanin din. Tapos yung spaghetti, isang ice cream, tsaka coke din, pero yung maliit lang. Hindi ko kayang ubusin yung malaki." Di sige. Masayang-masaya ang dalaga habang naroon pa sila sa pila. Hindi mapakali ang mga mata nito sa kakatingin sa mga masasarap na pagkain na dumadaan sa kanilang harapan. Matapos maka-order at magbayad ay nagsiupo na nga sila dahil sinabi naman ng crew sa counter na ihahatid na lang sa lamesa nila ang order na pagkain. Binigyan lang sila ng numero. Habang nakaupo at naghihintay ng pagkain ay nagsalita si Rigor. "Ninong, narinig ko ang pag-uusap niyo ni Mang Pepe. Totoo bang aswang ang pumatay doon sa kagawad na pinaglalamayan?" "Oo daw anak eh. Ang totoo, matagal ko na rin naririnig yung mga aswang na nakatira sa dulong sityo. Pero dahil sa wala naman akong naririnig na balita na may mga pinapatay dito, kaya hinayaan ko na lang muna. Hindi rin naman sila ganoon kadami roon. Baka 1 o 2 pamilya lang din. Pero ngayon na may pinatay na sila at isa pang kagawad, ay mukhang kailangan na natin magmatsyag. Hindi pwedeng hintayin natin na makarami sila bago natin pigilan." Ano po ang plano niyo, Ninong?" "Bukas ng gabi ay bababa tayo rito. Nakita mo iyong nadaanan nating peryahan sa unahan? Doon na muna natin iiwanan itong si Erica. Baka kasi matakot siya kung iiwanan natin sa bahay mag-isa. Tsaka, hindi naman malaking pamayanan ang susugurin natin. Doon lang tayo mag-aabang malapit sa bahay noong namatay na kagawad.
Maaari kasing nakawin nila ang katawan, lalo at huling gabi na bukas ng palamay. Abangan lang natin hanggang hating gabi. Tapos kapag walang kakaiba, edi umuwi na tayo. Magmamanman na lang muna ako sa sityong iyon sa ibang araw. Ah, okay, sige Ninong. Akala ko kasi ngayon mo na agad balak mag-abang. Hindi marami tayong pinamili. Mahirap na maglakad kapag maraming dala tapos gabi pa. Ilang saglit pa ng kanilang pag-uusap ay dumating na ang crew ng kainan, dala ang kanilang pagkain. Sa dami ng order nila ay napuno ang kanilang lamesa. Halos abot tenga naman ang bawat ngiti ni Erica dahil ito ang unang pagkakataon na makakain siya sa lugar na iyon. Nagtabi pa nga siya ng tissue na may logo ng kainan na iyon dahil itatago niya raw bilang remembrance ng unang pagkain niya roon. Napapangiti na lang ang magninong sa nakikita nilang galak sa mukha ng dalaga. Matapos makakain, ay muli silang naglakad-lakad upang bumili ng iba pang mga kailangan. Binilhan na rin nila ng karagdagang damit si Erica at iba pang pangangailangan nito na pambabae. Bago mag-alas 3 ay naroon na sila sa bahay ni Mang Pepe. Ano na Pepe? Nakahanda na ba ang itak at karit ko? Abay oo naman, kanina pa. Oh, ito ang bayad. Salamat Magno. Ikaw lang talaga ang customer ko na hindi barat. Hindi ka nga tumatawad sa presyo. May pasobra pa palagi ang bayad mo. Wala yun Pepe, hindi naman kami gipit. Kaya ayos lang na magbahagi rin ng kaunti. Oh, sige na, tutulak na kami bago pa kami gabihin sa daan. Sige Magno, mag-iingat kayo ha. Sagot pa ng matandang panday at umalis na sila rigor sa bayan. Pasado alas 5 noon nang makarating sila sa bahay nila na malapit sa talon. Agad nagsaing ng kanin si Erica. Excited pa rin kasi itong kumain dahil nag-take out si Rigor ng 8 pirasong manok mula sa fast food na kanilang kinainan at bumili rin ng maraming extra gravy. Lalo at nagustuhan iyon ni Erica na isabaw sa kanin. Matapos makakain ay pare-pareho silang busog na nakaupo sa labas ng kanilang bahay. Erica, iha, iyong isang itak na binili ko ay para iyon sa iyo. Mas maliit iyon kaunti sa ginagamit namin. Katamtaman lang ang bigat para madaling magamit. Ang totoo ay hindi iyon para sa pang-araw-araw ng mga tatadtarin dito sa bahay ha. Para iyon sa proteksyon mo. Kaya sana kapag nalagay ka sa alanganin, ay huwag ka magdadalawang isip na gamitin iyon, lalo na sa mga aswang. Opo Ninong, hindi na po ako papayag na mapasakamay muli ng mga aswang. Sobrang hirap na pinagdaanan ko roon. Hindi maatim ng konsensya ko na marami din silang nabibiktima ng dahil sa akin. Maliban doon, hirap din ako makatulog sa gabi. Nakakatakot pakinggan ang mga angil nila kapag nagpapalit sila ng anyo. Palagi akong gising sa gabi dahil baka bigla na lang akong pasukin ng mga pamangkin ni Aling Susan kapag umaalis siya sa gabi para mga aswang. Sumabat naman si Rigor. Huwag kang mag-alala Erica, gagawin ko ang lahat, huwag ka lang muling mabihag ng mga aswang na iyon. Nagsalita naman si Mang Magno. Kaya nga kita binilhan ng sarili mong itak para kung sakaling wala kami sa tabi mo, ay magagawa mo pa rin ipagtanggol ang iyong sarili. Oh, sige na, magsitulog na kayo. Maglilinis tayo bukas ng taniman natin. Tapos sa tanghali ay matutulog tayo pagkatapos kumain para hindi tayo madaling antukin sa kinagabihan. Opo Ninong, sagot pa ng dalawa at pumasok na sa kanilang silid. Namumuhay sina Rigor at Erica na parang mag-best friend lang. Kahit pa alam nila na pareho nilang mahal ang isa't isa. Para kasi kay Rigor, masyado pang maaga para unahin ang personal niyang kaligayahan. Kailangan malipol muna ang mga aswang at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang ama at ina bago siya magkaroon ng karapatan
na lumigaya sa piling ni Erica. Kinabukasan, umaga hanggang tanghali ay abala sila sa kanilang taniman. Maaga namang huminto sa paglilinis si Erica dahil magluluto pa ito ng kanilang pantanghalian. Pasado 4:00 ng hapon ay umalis na sila ng bahay upang bumaba sa bayan. Dumiretso muna sila sa peryahan. Nag-ikot-ikot sila roon at inaliw ang sarili. Hanggang sa may makita si Mang Magno na dalagang nagtitinda ng hotdog sandwich sa may tabi. May pwesto iyon doon na maliit at may 2 lamesa sa harapan kung saan pwedeng kumain ang mga bibili sa kanya. "Iha, ikaw pala yan." "Uy, Mang Magno, kayo po pala." "Paano ka napunta rito, Iha?" Si Tita Nancy po kasi, kinuha ako para may katuwang daw siya sa pagninegosyo. 2 po kaming nagbabantay dito, pero umuwi muna si Tita para magluto ng pagkain namin. Cynthia, ito nga pala ang pamangkin kong si Rigor. Ito naman si Erica, kasintahan niya. Ganito kasi yan, Iha. Mamayang 9:00 ay pupunta kami ni Rigor sa isang lamay. Itong si Erica ay takot sa bangkay kasi madali daw siyang bangungutin. Kaya kung maaari sana ay dito ko muna siya iiwan sa iyo. Kahit dyan lang siya pupwesto sa may likuran nitong pwesto mo. Mga 2 oras lang naman kaming mawawala. "Opo, Mang Magno, wala pong problema." Erica, ito nga pala si Cynthia. Kausapin mo rin siya mamaya ha. Baka bigla na lang bumula ang bibig niyan. Nalason na pala sa napanis na sariling laway. Tsaka mukhang magkasing edad lang din naman kayo. Tsak, marami kayo mapagkikwentuhan. "Opo, Ninong, wala pong problema." Paano ba yan, Cynthia? Mag-iikot-ikot muna kami. Mamaya na namin iiwanan dito si Erica kapag aalis na kami. "Opo, Mang Magno, sige po." Muling nagpatuloy sa paglalakad-lakad sa peryahan ang 3. Napagkatuwaan din nila na maglaro ng color games. Inabutan ni Mang Magno ng 5 tagbi-20 si Erica para may maipangtaya ito. Ayaw pa nga ng dalagang tanggapin ang pera. Pero noong makita niyang tumataya na si Rigor at nananalo na, ay nainggit na rin ito at nagsimula ng tumaya. Halos walang mintis ang panalo ni Erica. Tila iyong mga natatalo kay Rigor ay nababawi din ni Erica. Maya-maya ay sinabi ni Mang Magno, "Tama na yan. Nanalo na kayo kaunti. Masama na ang tingin sa inyo ng bangkero. Baka bigla na lang kayong barilin yan at pagbintangang nandaraya." Masaya naman na sumunod si Erica. Dahil sa pasado 9:00 na rin naman noon, kaya bumalik na sila sa pwesto noong hotdog sandwich. Bumili sila ng tag-iisa at kanilang kinain. Tapos bumili na rin si Mang Magno ng 3 para dadalhin sa lamay. Baka meron daw siyang mga batang pulubi na masalubong. Ibibigay niya iyon. Umalis na nga sila Mang Magno at Rigor sa peryahan habang naiwan naman doon si Erica. Habang naglalakad ay panay ang pagmamasid nila sa lahat ng makakasalubong. Nagsalita naman si Rigor. "Ninong, iba ang pakiramdam ko." "Ha? Bakit? Kumukulo ba ang tiyan mo at kailangan mo magbawas?" "Hindi ganun, Ninong. Naalala niyo iyong sinugod tayo ng mga aswang sa dati mong bahay? Di ba naramdaman ko rin iyon bago mo pa naramdaman? Ganun ang nararamdaman ko ngayon." "Ano ka ba? Hindi malayong narito nga sa paligid ang mga aswang. At nagpapatay lang din ng oras habang hinihintay ang tamang oras para nakawin ang bangkay. Kaya ipagpatuloy mo lang ang pagmamasid sa mga nakakasalubong natin." "Okay, sige po." Noong makarating sila sa lugar, ay nakita nila si Mang Pepe na nakaupo sa gilid ng kanyang bakuran. Habang nakatingin sa direksyon noong may lamay, may kasama din siyang 3 bata na medyo gusgusin ang itsura. Pepe, alak na naman yung hawak mo." "Magno, ikaw pala. Naparito ka.
Oo, makikilamay at magmamasid-masid na rin sa paligid. Sino naman ang mga batang ito? Mga batang pakalat-kalat yan sa daan. Tuwing hapon ay dito yan sila tumatambay sa akin. Kaya naglalaga ako palagi ng maraming kamote para makakain sila tuwing pupunta dito sa hapon. Minsan, dito na rin yan natutulog sa kubo ko. Pero madalas, hindi. Dahil gusto daw nila doon sa may peryahan matulog. Kasi masaya at madaling makasideline. Ganun ba? Eto mga bata, bagong luto yan, hotdog sandwich. Sabi naman noong isa, "Wow, ang sarap po nito, ang init pa." Nagsalita naman yung pinakabata, "Manong, mayaman po kayo?" Natawa naman si Mang Magno. Paano mo naman nasabi? Kasi namimigay kayo ng hotdog. Mahal daw po kasi ito, sabi ni Kuya. Hindi naman ako mayaman. May kaunting na itabing pera lang kaya nabilhan ko kayo. Napakabait mo naman po. Salamat po dito Sumabat naman si Mang Pepe. Doon nyo na sa kusina kainin para may tubig kung sakaling mabulunan kayo. Opo, Tatang Pepe. Wika pa ng tatlo at pumasok na sa bahay ng matanda. Sige Pepe, maiwan ka na muna namin. Mukhang masarap ang pagbumuni-muni mo dyan Oo, sige lang Magno. Dahan-dahan ang naglakad ang dalawa papunta sa bahay na may palamay. Nakita nilang marami ang nagsusugal sa labas ng bahay. Pumasok sila sa loob kung saan nakaratay ang bangkay ng kagawad. Anak, talasan mo ang iyong pang-amoy. Alamin mo kung nasa loob na ba ang mga aswang. Wala, Ninong. Saglit silang sumilip sa patay tapos naglagay ng 100 piso sa garapon na lagayan ng abuloy. Noong makita ng mga nagbabantay na naglagay sila ng abuloy, ay agad silang pinagdalhan ng kape. Pagkaupo nila, tinanggap naman iyon ng dalawa at nagpasalamat. Maya-maya ay muling nagsalita si Rigor. Ninong, may aswang sa malapit pero nasa labas. Di tara na. Ano ba bang hinihintay natin dito? Agad nang lumabas ang dalawa at dumistansya sa bahay. Ilang saglit pa ay may humuhuni ng aswang sa itaas ng puno, malapit sa bahay noong may lamay. Aba, ang lakas ng loob Nagparamdam pa talaga na narito sila. Wika pa ni Mang Magno hanggang sa makarinig sila ng isang lasing na sumisigaw. Hinahamon nito ang aswang na bumaba at harapin siya. Duwag raw ang mga aswang dahil ambush ang ginawa sa kuya niya. 3 laban sa 1. Siya raw ang harapin para makita ang tapang ng mga aswang. Doon nila napagtanto na maaaring iyon ang kapatid noong namatay na kagawad na galing pa ng Maynila. Naglakad pa iyon sa unahan sa medyo madilim na bahagi. Pero naroon pa sa mas unahan noon sina Mang Magno at Rigor. Ilang saglit pa ay may lumapag na 2 aswang na may pakpak. May 2 rin na nasa anyong malalaking aso ang lumabas sa talahiban. Imbis na matakot ay lalo pang nagsisigaw ang lasing na iyon. Sige raw, labanan siya. Iyong mga nagsusugal naman ay sandaling huminto, pero hindi lumapit sa kinaroroonan noong nagwawalang lasing. Nakita na kasi nila ang 2 itim na bulto na nakatayo. Pati na ang 2 malalaking aso na nagliliwanag ng pula ang mga mata. Ronel! Bumalik ka na rito! Nawala na nga si kuya mo! Mapapahamak ka pa! Hindi ate, sisiguraduhin ko itong mga aswang na ito ang ipapadala ko sa kabilang buhay. Sigaw pang muli ng lasing na may dalang itak. Agad sumugod sa lasing ang 2 aswang na nasa anyong aso. Mabilis naman na lumabas si Mang Magno at inihataw ang latigo. Kumapit iyon sa leeg noong isang aso, kaya napahinto iyon sa pagsugod.
Pilit na nakikipaghilahan si Mang Magno sa asong iyon. Noong mapalingon sa kanya ay dumaluhong na ng takbo at si Mang Magno na mismo ang punteriya. Pagkalapit ay tumalon iyon ng mataas. Pero agad nang naihataw ni Mang Magno ang latigo sa mukha noon na gumuhit at humiwa ng malalim. Kaya bigla na lang bumagsak sa lupa ang malaking itim na aso. Bago pa iyon makabangon ay tinagpas na ni Mang Magno ang leeg gamit ang kanyang matalim na itak. Iyong isa naman ay si Rigor ang sinugod. Excited naman si Rigor na naghihintay sa aswang na makalapit. Pagkalapit noon sa kanya ay agad kumagat diretso sa bahaging tiyan ang punteriya. Pero umikot si Rigor para makailag. Sabay bomba ng isang malakas na suntok sa gilid ng muka noon habang may suot na brass knuckles. Tumba ang aso sa lupa na parang kinukuryente dahil nangingisay. Nilapitan pa uli iyon ni Rigor at muling binomba ng malakas na suntok sa ulo. Kaya nabiyak ang bungo noon na siyang ikinamatay. Umangil naman ang dalawang aswang na may pakpak. Anong sabi nyo? Hello? Yun ba ang ibig sabihin ng angil na iyon? Hindi kasi kayo nagsasalita eh. Pang-aasar pa ni Mang Magno. Tumalon ang dalawang aswang sabay lipad paikot-ikot sa itaas. Ninong, akin ang isa ha? Oo naman anak. Wala naman akong balak angkinin ang dalawang yan. Tumakbo papalayo si Rigor at hinabol siya ng isang aswang na lumilipad. Habulin mo ako kung kaya mo. Pang-aasar pa ni Rigor doon. Noong lingunin niya ang aswang ay nakita niyang mababa lang ang lipad noon. Nice! Ano ka? Kalapating mababa ang lipad? Kaya binabaan mo ang lipad mo? Wika pa ni Rigor. Samantala angil lang uli ang isinagot noon sa kanya. Noong nasa may dulo na siya ay bigla siyang huminto sa pagtakbo. Mabilis niyang inusal ang kanyang paboritong buhay na salita. Sabay tutok ng dalawang daliri sa aswang na tila may hawak na baril. Isang malakas na enerhiya ang lumabas roon na tumama sa aswang. Kaya bago pa makarating sa kanya ang aswang, ay napasubsob na iyon sa lupa at nagpapagulong-gulong. Hinihingal ang aswang na nakatihaya sa lupa habang nakatingin kay Rigor na papalapit. Pasensya ka na ha, ayoko nang amoy ng dugo nyo sa itak, kaya ayokong gamitin ang itak ko sa inyo. Saka na siguro, pero sa ngayon, kamao ko na lang muna ang papatay sa'yo. Wika pa ni Rigor sabay luhod at binayo ng dalawang malalakas na suntok ang ulo ng aswang at nadurog nga iyon. Muli siya nag-usal ng orasyon at itinuro sa aswang, saka na iyon nagliyab. Naglakad na papabalik si Rigor upang puntahan ang kanyang ninong Magno. Naabutan niyang papasugod na rin ang aswang kay Mang Magno. Bago pa yun makalapit ay inihataw na ni Mang Magno ang latigo paitaas na kumapit sa leeg ng aswang. Sabay ginamit ang buong bigat na tumalon at hatak pa ibaba. Puwersahang nahila at naputol ang ulo noong aswang. Kaya para iyong manok na pinutulan ng ulo na kumakawag-kawag ang pakpak kahit wala ng ulo. Natulala naman at hindi makapaniwala ang lalaking si Ronel, na kapatid noong kagawad na namatay dahil sa kanyang nakita. Iho, nakuha mo na ang hustisya sa pagkamatay ng iyong kuya Jaime. Simulan mo nang tanggapin ang kanyang pagkawala at pakawala na ang galit sa iyong puso. Iyon lang ang paraan para makapamuhay ka ng matiwasay. Wika pa ni Mang Magno at muli na silang naglakad ni Rigor papabalik sa peryahan upang sunduin si Erica. Pagkarating doon ay naabutan nilang nakapikit si Erica habang nakasandal sa gilid. Agad naman iyong nilapitan ni Rigor at hinawakan sa bewang. Baka kasi mahulog sa upuan kapag nagulat. Tara na Erica,
Wika pa ni Rigor sa malambing na boses. Pagkamulat ng mata ay agad na rin iyong umakbay kay Rigor. Cynthia, iha, salamat sa pagpayag mong maiwan dito si Erika. Opo, okay lang yun. Hindi ko nga po siya masyadong naasikaso Bigla kasing dumami ang mga mamimili. Okay lang yun. Sige, mauna na kami. Sige po, Mang Magno. Ingat din po kayo. Ikaw din, iha. Sagot pa ni Mang Magno at nagsimula na silang maglakad papauwi sa bundok na kanilang tinitirhan. Hindi naman problema ang paglalakad kahit gabi dahil may dala naman silang dalawang flashlight. Isa para kay Mang Magno at isa naman kina Rigor at Erika. Pagkarating sa bahay ay agad na silang nagsipasok sa kanilang tulugan at nagpahinga. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa kasunod nito. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.